Punong Zuo. Sino ka? Huwag kang mag-alala kung sino ako. Espesyal akong pumunta rito ngayon, para lang sa iyo. Para magkwentuhan tayo. Anong pag-uusapan ko sa iyo? Umalis ka. Huwag kang magmadali, ilang minuto lang. Magtatanong lang ako sa iyo. Tungkol sa isang kaso 3 taon na ang nakalipas, at sana sabihin mo ang lahat ng alam mo. At sana huwag kang magtago ng kahit ano. Anong kaso? Pumunta ka na lang sa istasyon bukas para kausapin ako tungkol dyan. Oras ng uwian na ngayon. Hindi tayo nagmamadali, hindi ka namin matatagalan. Punong Zuo. Tingnan mo ang aking mga mata. At tandaan mo, na huwag kang magsisinungaling. Ikaw. Punong Zuo. Ikaw, 3 taon na ang nakalipas, ay may hinawakang kaso na may kinalaman sa drug trafficking. Naalala mo pa ba? Mayroon, 3 taon na ang nakalipas, nahuli ko ang isang taong nagngangalang Pang Zaihua, isang drug trafficker. Pagkatapos, na-promote ako bilang punong pulis. Paano mo nalaman na nagbebenta ng droga ang taong iyon? Sino ang nagsabi sa iyo? Ang aking nakatatandang kapatid, ang tumawag at nagsabi sa akin. Sinabi niya sa akin na maghanda ng maaga, na posibleng may tao sa gabi, na nagbebenta ng droga sa isang entertainment complex. Sino ang nakatatanda mong kapatid? Ang panganay na anak ng pamilya Zuo. Kung gayon, paano naman niya nalaman? Nagtutulak ng droga yang taong yan. Hindi ko alam. Sa huli, inanalisa ko. Ang insidenteng ito, posibleng si kuya ko, ang may pakana. Yung tungstigo laban kay Pang Zaihua sa pagbebenta ng droga. Dati kay kuya ko yun. Alagad na lihim niyang sinasanay. Kilala mo ang pamilyang Zuo. Bakit nila ginulangan ng tao? Hindi ko gaanong alam. Hindi ako nakikialam sa mga usapin sa negosyo. Sabi-sabi, para raw, ang kininang kumpanya ng taong iyon. Dati, sila, ay palaging magkasosyo. May iba ka pa bang alam? Wala na. Nang ahas kang suntukin ako. Ano ang ginagawa ko? Anong ginawa ko kanina? Tito Pang. Ako si Tian Xianbro. Ako ang abogadong inatasan ng inyong anak. Anak. Ibig mong sabihin, bumalik na ang anak ko. Opo, bumalik na po ang inyong anak. Kakabalik lang po niya. Siya. Bakit hindi niya ako dinadalaw? Sigurado, kinahihiya niya ako. Huwag po kayong magkamali. Maayos po ang inyong anak, at napakahusay. Siguro. Medyo mainitan lang ang ulo. Nababahala po siya na kapag nakita niya kayo, ay baka hindi niya mapigilan ang damdamin niya. Pero pinapasabi po niya sa inyo, sa loob po ng ilang araw, siya mismo po ang susando sa inyo mula sa kulungan. Makalaya. Kayo po ang abogadong tumutulong sa akin para baligtarin ang kaso. Opo, alam ko pong inosente kayo. Kaya't gagawin ko ang lahat, para linisin ang pangalan ninyo, at patunayang wala kayong sala. Salamat. Salamat po. Pero sa ngayon, hindi ko pa gustong baligtarin ang kaso. May 4 na taon pa ako, at makakalaya na ako. Bumalik kayo at sabihin sa anak ko, na huwag siyang gagawa ng padalos-dalos. Alagaan niya ng mabuti ang kanyang ina at kapatid. Ang lahat. Ay hintayin ko na lang makalaya bago pag-usapan. Bakit po? Kasi naman, yung nagkulong sa akin, napakalaki ng kapangyarihan nila. Siya'y bata pa lang. Paano niya sila lalabanan? Basta't ang pamilya, ay ligtas at payapa, ayos na. Maghihintay ako ng 4 na taon pa, wala na kong pakialam. Maghihintay ako ng 4 na taon pa, wala na kong pakialam. Tito, dapat po kayong magtiwala sa batas, magtiwala sa akin. At lalo na, magtiwala sa inyong anak, napakagaling po niya talaga, may kakayahan po siya, para mailabas kayo. Bata pa rin naman siya. Walang pera, walang kapangyarihan, walang kakayahan, walang pinanggagalingan. Paano ko siya paniniwalaan? Hayaan na lang. Tanggapin na lang ang kapalaran. Alam ko. Sigurado akong napakamahal ng bayad sa abogado, binibini. Kayo po ay maging mabait. Kayo na ang kumuha ng pera. Ibabalik ninyo na lang sa anak ko. Ako. Tito Pang, hindi pa ninyo nakikita ang anak ninyo. Napakagaling niya. Siya ay isang metaphysics master. Siya. Hayaan na lang. Kayo po ay kailangan lang tandaan, ang anak ninyo ay tiyak na, ililigtas kayo at ilalabas. Ang kakayahan niya ngayon, ay higit pa sa inyong imahinasyon.
Madam, mayroon po akong bagay na kailangan kong iulat sa inyo. Sabihin mo. Ayon sa impormasyon ng aking tagapagsabi, kagabi, ang mga tao ng Black Dragon Society at White Tiger Gang ay naglabas ng lahat ng kanilang tauhan. Sa buong lungsod, ay naglilibot sa lahat ng mga lugar libangan. Ano kaya ang pakay ng mga taong ito? Alam mo ba? Mukhang may hinahanap silang tao. Isang taong nagngangalang Gunwood. Gunwood? Hindi ba siya ang hinahanap na saksi ni Pang Tianchong? Hindi ba siya ang hinahanap na saksi ni Pang Tianchong? Madam, sa tingin ninyo po, dapat ba nating bigyan ng espesyal na atensyon? Sapagkat, ang ganoong klaseng, malakihang aktibidad nila, ay hindi pangkaraniwan. Wala lang yan, naghahanap lang ng tao, hindi naman magkakagulo, dito sa panig na to. Lipunin. Ang taktikang ito ay tinatawag na pagsunog ng tulay. Halika, ipagpatuloy ang pagbibigay ng baraha. Ito ang iyong gantimpala. Gunwood. Kuya Long. May kailangan po ba kayo, Kuya Long? Syempre, mayroon. Sumama ka sa amin. May gustong kumausap sa iyo. Sino? Ang dami mong Saturday. Gawin mo lang ang sinasabi sa'yo. Naiintindihan. Ako. Ito, Kuya Long, ako. Malalaman mo kapag nakapunta ka na. Dalhin siya. Ay, Kuya Long, ano ang ginagawa ninyo, Kuya Long? Oy, Pang Laoshi. Oy, Pang Laoshi, nahanap ko na po ang taong hinahanap ninyo. Kayo po. Tingnan ninyo, kailan po kayo pupunta rito? Bantayan ninyo siya ng mabuti. Darating ako kagad. Opo. Kung gayon, ipapadala ko agad sa inyo ang address. Dalhin, Kuya Long. Boss Long. Bakit mo ako dinadala? Wala akong inagrabyado sa Black Dragon Society nyo, di ba? Hindi mo nga kami inagrabyado. Pero inagrabyado mo, ang taong hindi mo dapat inagrabyado, malalaman mo rin mamaya. Lumabas na kayong lahat. Kailangan kong kausapin itong taong ito, ng sarilinan. Opo. Pang Laoshi, sige. Ikaw, sino ka? Magpapakilala ako. Ako si Pang Tianchong. 3 taon na ang nakalipas. Ang taong pinagtaksilan mo, si Pang Zaihua, ay ang aking tatay. Ngayon, naiintindihan mo na kung bakit ka dinala rito, di ba? Anong sinasabi mo? Magsalita ka. Huwag mong subukan ang aking pasensya. Kung hindi ka magsasalita, mayroon akong 100 paraan para pagsisihan mong nabuhay ka pa. Wala akong alam. Huwag po. Magsasalita na ako. May nagbigay sa akin ng 200,000 para gawin ito. Mayroon akong utang na sugal, utang sa sugal, kaya naman. Noon, may utang ako sa sugal, kaya naman. Sino ang nagbigay sa iyo ng pera? Ako. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa akin. Magsabi ka ng totoo. Ako. Magsasalita na ako, Siya ang sekretarya ng pamilya Zuo. Ang sekretarya ng pamilya Zuo, oo. Binigyan niya ako ng 200,000 para gawin ito. Ang katotohanan sa likod ng pangyayaring ito, mangangahas ka bang sabihin ito sa korte? Hindi ko po kaya. Hindi ko po magagawa yan. Ang mga tao sa pamilya Zuo ay hindi ako palalampasin. Huwag kang mag-alala. Kung hahanapin ka ng pamilya Zuo, poprotektahan kita ng lubusan. Bumalik ka na.
Hello, kumusta po kayo, Madam Tian? Sana ay hindi ko kayo naistorbo. Hindi naman po, Ginoong Pang. Mayroon po ba tayong bagong development? Nahanap nyo na ba si Gunwood? Matalino ka nga. Hindi lang siya ang aking nahanap, kundi, napalinaw ko rin, ang katotohanan ng pangyayari, na i-record ko na ang lahat, napakagaling niyan. Talagang mahusay si Ginoong Pang. Bukas, magkita tayo sa isang lugar bukas. Tatawagan ko kayo. Iyan nga ang ibig kong sabihin. Nakuha ko rin ang testimonya ni Zuosi. Pagdating ng panahon, pwede ko nang ibigay sa inyo lahat. Talaga. Paano ninyo nagawa iyon? Malaki ang maitataas nito sa tsansa nating manalo sa kaso. Ginang Tian. Bakit hindi ninyo itatanong kung sino ang nasa likod nila? Kailangan ba iyon? Ang pinagtuunan ko ng pansin ay ang katotohanan ng mga pangyayari, at ang proseso ng paghahanap ng katotohanan. Sino man ang gumawa ng kasamaan, maninindigan ako sa panig ng katotohanan. Mabuti. Dahil lamang sa inyong sinabi, handa akong maging kaibigan ng isang tulad ninyo. Kung gayon, tayo, magkita bukas. Magkita tayo bukas. Tatay. Hintayin ninyo ako. Siguradong ilalabas ko kayo. Nagdemanda. Ngayon ay ipapahayag na ang hatol, mangyaring tumayo ang lahat. Ngayon ay magpapahayag na ng hatol, pinaniniwalaan ng hukuman na, ang akasadong si Zuosi, sa salang, ng akusado, na pagbaluktot sa batas para sa personal na kapakinabangan, kung saan malala ang mga pangyayari, hinahatulan ng, pagkakakulong ng may takdang panahon, ng 10 taon. Ang akasadong si Zuo Biao, dahil sa pagkakasala ng, maling akusasyon at paninira, pag-oorganisa at pamumuno, ng isang samahan na may katangiang sindikato, hinahatulan ng, pagkakakulong ng may takdang panahon ng 20 taon. Si Pang Zaihua, ay pinawalang sala at pinalaya. Walang sala. Walang sala. Tapos na ang pagbasa. Punong hukom. Hindi nyo ako pwedeng arestuhin. Hindi nyo ako pwedeng arestuhin. Ako ay mula sa pamilya Zuo. Ako ay mula sa pamilya Zuo. Tatay. Tatay, nagdusa kayo ng gusto. Ayos lang. Tapos na ang lahat. Xiaohu. Salamat sa iyo. Tatay. Naantala ang pagbabalik ng inyong anak. Aking alagad, aking alagad. Ang mundong ito ang humuhubog sa puso, ngunit hindi ito ganoon kadali. Kung lalo kang malulubog. Kinatatakutan kong ang pagsubok na ito, ay hindi mo na malalampasan.